Okay. Ayan na, magre-reaction video na naman tayo. May panonoodin na naman tayo at ating bibigyan ng opinion. Galing ito sa ating Pinas News Insider. Nasa description niya. Subscribe yan dahil nag-aatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ang title. Hala, nagkagulo na sa ombudsman, nilusob na. Tumistigo ang COA, naglabas ng ultimatum. Sebak si Rimulya? Tanong ngayon, patanong. Okay, kung ready na kayo, simulan na po nating panoorin ito sa pamamagitan ng... Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Ayan Baka na. meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Oy, sana meron dito sa amin yan kasi yan galing-galing at ang bilis-bilis, mura-mura pa. Okay, i-play na natin. Ito ang mga balitang trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media na dapat malaman ng taong bayan na pilit iniiba at ayaw di umanong ipalabas ng bayarang media sa publiko. Yeah. Pero bago natin simulan ang balita ngayon sa mundo ng politika sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, kahit anong araw pilit nyong siraan at halos taplakan ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte, ay sadyang nanaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. Matapos ang halatadong galawan ni Boyeng Rimulya at tila tinira kagad ang confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Hanggang ngayon, hindi pa rin ba sila nakaka-move on doon sa confidential na ilang beses lang pinaliwanag na walang masamang tinapay? Hanggang ngayon, nandoon pa rin sila. Bagyo-bagyo na. At tila questionabling pagkakatalaga nito bilang ombudsman para lang di umano pabagsakin ang mga Duterte at para umano ipakulong at gawa ng samut-saring kaso ang Vice President na si Sara Duterte. Ito'y ayon sa matinding revelasyon ng President sister na si Senator Amy Marcos. Di man raw pinangalanan, ngunit tatapwat na sa pulito ng katotohanan at kahiyan dahil Commission on Audit naglabas ng report at tila binasag ang katotohanan matapos patunayan na unqualified report o malinis pa rin ang track record magpasa hanggang ngayon ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. O tapos, sinabi na ng COA na malinis si BP Sara, ngayon sasabihin niya kasabwat po yung COA. Yan. O kaya yung COA pipilitin na sabihin dapat ng COA na may anomalya dun po sa budget ni BP Sara. Yan, yung mga kasunod dyan. Tapos, palalimin pa natin. Ang susunod dyan, imbestigahan ng Davao City. Ganyan naman umiikot no? Yung mga pagbaha ngayon, tsaka sa Cebu, yung nangyari, mas latest na naman ito, kailangan imbestigahan yung Davao City. Ganun lagi. Walang problema, walang ninakaw at walang korupsyon sa Office of the Vice President sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Ito ang naging komento ng ilan sa ating mga kababayan matapos mag-viral sa mundo ng social media ang naging post tungkol sa report ng Commission on Audit. Ito naman kasi si Rimulya, kakaupo lang, Duterte agad Sabik na sabik Office of the Vice President, mukhang mapapahiya nga raw ang mga kongresista sa inilabas na report at pahayag ng Commission on Audit o COA matapos patunayang unqualified report o malinis pa rin ang track record ng opisina ng Office of the Vice President sa pamumuno ni Vice President Sara Duterte. Kalakip nga dito ay ang naging independent auditor's report ng Commission on Audit sa financial transactions ng Office of the Vice President na nagresulta ng basis for unmodified opinion ng Commission on Audit o COA. Hindi rin napigilan ni Optic Politics na magbigay ng kanyang komento tungkol sa naging report ng Commission on Audit. Pa sa kanya, look, despite relentless accusation, VP Sara remains unshaken. The Commission on Audit COA recently issued an unqualified opinion. Alam nyo, kapag matino ang isang tao, mahirap hanapan ng butas yan. Matatapos na lang yung 6 na taon mo, wala ka pang nakikitang butas. Kasi wala naman talaga. Imbis na asikasuhin nyo, yung Davao City, kakaimbestiga ninyo, bakit di nyo asikasuhin ngayon yung bagyo?
baka i-demanda na yung bagyo eh. Hindi. Naalala ko lang kasi sabi ni PBBM, dati flash, anong tawag doon? Flash flood daw ang dumating. Ang inaasahan daw kasi flood, anong tawag doon? Flood, yung pagbaha. Pero ngayon daw yung flash. So parang kasalanan na naman ng bagyo to. Wala na naman siyang alam. No? Confirming the integrity of office of the Vice President financial transactions with proof beyond reasonable doubt no impeachable offense exists, only political noise. Unquote. Tila Political noise. politika lang umano lahat ng mga kontrobersiyang binabato sa Office of the Vice President Yes. at tila tiyak rin daw ang kahiya na aabutin ni bagong ombudsman at ang tila questionableng pagka-ombudsman ni Boyeng Rimulya matapos ang halatadong galawan nito na tila masyadong obvious na para lang pabagsakin ng Vice President na si Sara Duterte dahil sa unang araw pa lamang nito sa pagka-ombudsman ay tinira na agad ang confidential fund ng Vice President na si Sara Duterte. Di ba? Yun agad ang inuna. Samantalang init na ngayon yung issue sa flood control, mga ghost project. Di ba? Nasabi na natin to. Dati, may korupsyon. Pero nakikita mo, may mga nabibuild. Kahit yung mga nasisira agad. Ngayon, kakaiba. May project, nakalagay, nakarecord, pero walang natapos. Yun ang mas matindi. Na akala nila, dahil sa kabubuan nila, akala nila hindi malalaman ng taong bayan. Hanggat nandiyan dyan ang mga tiwali sa tingin ko, patuloy pong magpa-fact check itong bagyo. Tsaka mga sakuna. Diyos na po ang bahala sa lahat. At tila puro lang pang-atake sa mga Duterte. Ang di umano'y totoong pakay nito. Kaya tuloy tila sobrang mapapahiya lang si Boyeng Rimulya dahil sumagot na. At mismo ang Commission on Audit o COA ang tila tahasang naglabas ng mga report na malinis at walang maling paggastos ang Vice President Sara Duterte. Ngayon nga ang problema. Kahit sabihing malinis, sasabihin niyan, yung COA may anomalya. Baka ganun wala kaya nilang baligtarin ngayon basta nasa kanila ang kapangyarihan. Office of the Vice President. Dineklara naman ng Commission on Audit o COA na walang irregularidad sa paggastos sa pondo ng Office of the Vice President noong 2024. Salamat po, Madam Soto. Itong Sotong gusto ko. No? Nagbabalita ng ganito, yung iba ba kayang ibalita yan? Doon sa mga bias media na ibalita nyo ba to? Doon sa mga hindi bias, salamat na binalita niya to. Pero doon sa mga bias media na hindi kayang ibalita ito, malutong na fact sheet sa inyong lahat. No? Ayon kay OVP spokesperson Attorney Ruth Castelo, malaking bagay ang pahayag ng COA, lalo na't hindi pa rin natatapos ang alegasyon sa kinikwestyong paggasta sa OVP funds. Nagbabalik si Marilyn Villar Moratillo sa balitang yan. Mismong Commission on Audit ang nagsabi na malinis ang financial record ng Office of the Vice President. Yan ang nakasaad sa 2024 Annual Audit Report ng COA para sa OVP. Ang unmodified opinion ay ibinibigay ng State Auditor kung nakita at napatunayang maayos ang financial statements ng isang ahensya ng pamahalaan kagaya ng OVP. Ini-issue po ito, yung modified opinion, pagka sinabi ng auditor na based on the audit evidence that they presented, hindi ko ma-determine as an auditor kung yung financial statements ba niya ay walang material misstatement. Sabi ni Attorney Ruth Castelo, tagapagsalita ng OVP, mula pa noong 2022, unmodified opinion ang palaging nakukuha nila sa COA. Ibig sabihin, yung budget po for 2024 ay maayos na nagastos ng opisina. Wala pong nakita ang audit na naging problema doon sa compliance nila doon. Malaking bagay. Tapos bukod pa nun, bakit hindi nyo rin paimbestigahan yung sa presidente? At sa iba pang merong confidential fund. Di ba? Bakit si Sara Duterte lang lagi? Laging si VP Sara Duterte. Pwede naman din ipaimbestigahan yung iba. Bakit si VP Sara lang lagi? Tanong lang bakit si VP Sara lagi? Pukul na kayo ng pukul, pero hindi nyo pa rin mapabagsak. Nakakaya, puro lalaki kayo. Nagtulong-tulong na. Doon sa mga kumakampi pa rin sa kabila at ikaw ay nangihingi po ng katarungan. Ito na yung katarungan. Pipikit ka pa rin, ayaw mo pa rin maniwala. Ay bala ka sa buhay mo.
talagang may mga taong ayaw sa katotohanan. Anya, ang opinyon na ito ng COA lalo at hindi pa rin natatapos ang mga aligasyon sa sinasabing irregularidad sa paggasta sa pondo ng OVP. Pagpapakuha po ng unmodified audit opinion, hindi naman po ito rango, hindi ito ranking. Pero ibig sabihin, unmodified opinion, wala pong maayos po ang submission ng financial financial statements na ginawa. It is fairly presented, it is honest, it's transparent. So, advantage po, alam po ng lahat ng government agencies yan. Sa isang pahayag, Yun sabi ng naman pala eh. OVP sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act, 85.55% ang utilization rate ng kanilang opisina. Yan ay sa kabila ng ilang hamon sa kanilang pinalawak na operasyon at mga programa. O ito, pag-usapan natin na merong nagagalit sa ombudsman. May Ayan, nagrarally. Naku, patay ka, Boying. Alala. Pero, obserbahan nyo Obserbahan nyo po itong rally na ito. Ilagay ninyo kung anong napansin ninyo ha. Okay. Ivan, anong nais iparating sa ombudsman mga grupong nagtungo dyan ngayon? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Panawagan ng mga grupo magsagawa ng masinsinang investigasyon ng Office of the Ombudsman at sampahan ng kaso ang lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon ngayon sa gobyerno. Kasama niya Anya o public officials na nasa executive branch. Ayos to. Okay, ito, bibigyan ko kayo ng panahon para obserbahan ha. Oh, di ba? May rally. So okay yan, may mga nagrereklamo. Alam naman natin, questionable talaga si ombudsman. Kahit ako, wala akong tiwala dyan sa mamang yan no? Bakit pa ilagay yan? Yung nag-appoint sa kanya, lalong walang katiwala, hindi katiwala. Eto. Pero mapapansin nyo, sige, lagay nyo, wag nyo kalimutan kasi pinananagot. Baka teka muna, walang so far so good, di ba? Bakit wala sa executive department? Yung hawak ni Bongbong, mga secretary, siya, etc., walang napapanagot. Nagmarcha papuntang Office of the Ombudsman ang ilang anti-corruption group at disaster survivors upang iprotesta ang pagpapanagot sa mga sangkot na matataas na opisyal ng gobyerno sa flood control scandal. Ang bagal-bagal kasi ng justisya sa atin dito eh. Ayon sa mga ito, nagkakaroon umano ng selective justice. Selective justice. Ibig sabihin, namimili sila kung sino lang ang hahabulin. Yes. Pinapaligtas yung si Bongbong Marcos at yung mga bata ni Bongbong Marcos. Office of the Ombudsman pagdating sa isinasagawang investigasyon dahil hindi na ipapatawag ang matataas na opisyal ng gobyerno. Kahit lagpas 100 araw na ang nakakalipas, simula nang mag-umpisa ang investigasyon sa flood control anomaly. Yun nga, ulitin natin. Paalala ulit natin. Sabi nga ni BP Sara, kung seryoso talaga ang gobyerno dyan, isang araw lang kaya nang tapusin yan. Pero kung ano-ano ang mga naririnig natin po, lalo na yung presidente, walang alam, laging walang alam. Kaya sumugod tayo dito sa ombudsman dahil tayo ay tuto dito sa selective justice, mabagal na aksyon. Nangangamba tayo dito Alyansang Makabayan. Yes. Selective justice. cover up na nangyayari. Kailangan ang investigasyon umabot hanggang sa mga pinakamataas na opisyal. Sa Senado, sa Kongreso, ang Vice President, ang Presidente. Ayon kay Palatino, kaya nila nasabing mayroong selective justice ang ombudsman ay dahil hindi umano umaabot sa executive branch ang nangyayaring investigasyon ngayon sa mga katiwalian. Sa nangyayari po ngayon, mukhang hindi umaabot hanggang Malacanang ang investigasyon. Kaya yan ang ating sinasabi na cover up at mabagal na aksyon na ginagawa ng ombudsman. Ba't di nyo pag-resignin si Marcos? Oo nga, no? Di ba? Hindi umaabot Sa tingin ninyo, may kasalanan si Marcos Bakit wala man lang nakalagay na Marcos resign? Ayan. Ibinintang rin ng mga ito sa mga Si public Marcos. officials Si Sara. Dinamay na nangyari sa Cebu saan higit 100 mga tao ang nasawi sa Bagyong Tino. Anila dahil umano ito sa Si Boying. ng mga nakaupo sa gobyerno at mga substandard na flood control. Ayan. Tanong. Ano napansin nyo? Standard na flood control project. Sa kalalabas lamang na pahayag ng Office of the Ombudsman. Ano napansin nyo? Bukod sa sinasali nila si Sara, kasi hindi naman dapat, wala namang flood control si Sara Ano bang kinapuputok ng butsin yung mga... Yung kinapuputok ng butsin nila, sinasabi nilang may kasalanan din si BP Sara. Pero ang totoo, ayaw nilang pababain si Marcos kasi si BP Sara ang mauupo. Period. Animal. Di ba? Hindi ba pwede kayo mag-rally doon sa merong hawak
may kakayanan, Yes. may opisyal na responsibilidad Yes. doon sa mga ghost projects, doon sa flood control projects. Wala pong kasalanan, wala pong hawak na flood control project si BP Sara. Kung sasabihin lang nyo yung kanyang confidential funds, eh halatang halata naman kayo, 150 million lang yon. 150 million versus 200, 300 billion. Meron pang kabuuang 3 trillion na hindi natin alam kung ano nang nangyayari sa mga budget na yan. Tapos idinawit pa si BP Sara na naipaliwanag naman na ng COA. Yan, ganyan sila kamangmang. At ito kapuna-puna. Doon sa pinakita kanina si Boying, si Bongbong Marcos at saka si Sara. Ba't teka muna? Teka, ba't wala si Romualdez? Tsaka si Saldico. Tsaka yung mga kontraktor. Wala si Tambi? Ayun. Ewan ko baka yung ibang flag may ay, walang Romualdez. Ay, walang Saldico. Ay, ba't ganon? kasali si Tambi. Kaya lang kasi doon sa kanilang main, doon sa balita, doon sa kanilang main, wala si Tambi. Ay. Kasi parang yung rally nung itong mga pare, Madre, sila Dilima, etc., wala ring Marcos resign. Wow! G-O-G-O! G-A-G-O pala, no? Wow! Takot sila na maupo si BP Sara. Kahit alam na nilang may kasalanan, etong si Presidente, wala man lang Marcos resign. Parang medyo nakakapagtaka yun Oo. Meron, mangilan-ngilan kami. Si Ka Eric. Di ba? Sumisigaw ng Marcos resign. Yes. Pero yung karamihan, yung umakyat sa stage, hindi raw nila papanawagan yung Marcos resign. Wow! So, okay lang sa inyo na meron kayong presidenteng laging walang alam. Ay, nako, tuloy na ho natin Parang ganito. Walang Tambi. Di ba? Kitang-kita naman. Tinuturo sa flood control projects, mga ghost projects, mga budget na biglang tumaas, yung mga insertions na biglang tumaas. Kasama si Tambi dyan. Ang pinipilit yung kasama si Sara. Di ba? Halatang halata kayo. Pag binasa nyo, comment section nito, ay, puntahan nyo. Anong sinasabi? NPA yung mga yan, NPA yung mga yan, komunista yung mga yan. Di ba? Basahin nyo. Ito kasi ang sabi-sabi. Okay, tanong ko, kayo ba ay naniniwala dito? Pag ang rally iniiwas kay Tambi, NPA. Kasi ang leader daw ng NPA ngayon at komunista daw, di umano Di naman ako naniniwala. Ewan ko kayo, naniniwala ba kayo? Ang leader daw ng NPA ngayon ang pumalit na, ang pinanser ng mga komunista, si Tambi. Oh my God, we'll be back again.